Yo, good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Alam nyo ba na merong sikat na riding advice? Yan. Motorcycle riding advice. Sikat na sikat. Pero sa tingin ko, napakadelikado. Diyos ko po ang traffic. Maglagay tayo ng music. Wanted come to school, but when he finally came back. It's November 15, 7:40 in the morning. It's a Wednesday. It's gloomy. Sweldo day, marami na namang lalabas at magwawaldas ng pera. But anyway, balik tayo sa usapan. Pag pinag-usapan ang mga riding advice, ito yung palagi nating naririnig. Yun yung sinasabi nila na ride within your limits. At ako naniniwala ako, yung advice na yan ay isang pulpol! Para sa akin, mali yung advice na yan. Oh yeah baby! Yan ang mga sounds. Okay, bakit mali yung ride within your limits? Paano kung ito, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba tayo ay may pare-parehong limits? Ayan. Yung limits ko ba ay pareho ng limits mo? Yung skill ko ba ay pareho ng skill mo? Malamang mas magaling ka sa akin, mas mataas yung limits mo, diba? Halimbawa, ang limit ko pagdating ng 80, nahihilo na ako. Malamang ikaw nasa 180 na, nagtututpik ka pa lang ng ngipin mo nun, hindi ka pa nahihilo, diba? So yung riding within your limits ay hindi siya magandang advice, dahil meron at meron dyang pilosopo na magsasabing, ang taas ng limit ko ang limit ko 200 kph sa kurbada. Sa straights, ang limit ko 300 kph. Yun ang limits ko diba? Ride within your limits diba bro? Tangina, diba? Yan, kamote na, pilosopo pa. Tapos sila pa yung mayayabang at sila pa yung matatapang. Hindi ko na siguro kailangang habaan pa tong video na to para ipaliwanag yon, di ba? Sounds mo na. So, ano dapat yung advice? The better advice is ride within the limits of the road. Ride within the limits of the road. Dahil yun yung common sa ating lahat. Kasi, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, ako ang speed limit ko sa Skyway, ang speed limit ko sa Skyway 100. Tapos yung isa may sabi na, ako ang speed limit ko sa Skyway 40 lang ako ang speed limit ko diyan. Tapos merong kang maririnig na motovlogger, sikat na motovlogger, sasabihin, ang limit sa Skyway 120 pag big bike. Big bike ako bro Dala ko big bike bro Yan. So may mga motovlogger na nagsasabi ng sikat na sikat 120 daw ang speed limit ng big bike sa Skyway. Kasi daw big bike Big bike bro Yan. Okay. So hindi pwedeng ganoon. Pag pinag-usapan ng halimbawang speed limit sa Skyway, isa lang yung batas diyan, di ba? So pag-usapan natin, bigyan natin example. Anong speed limit dito sa naiyak stretch na to? 60. Ano ang speed limit dun sa main Skyway? Dati 100, ngayon 80 na lang. Ano ang speed limit sa SLEX? medyo nalilito pa ako kasi hindi ko pa rin alam kung anong updated. Dati 100, ngayon 80 na lang daw.
Pero marami pa rin na nagwa 100. Same sa NLEX, ganoon din. Anong speed limit sa EDSA? Alam nyo ba? 60. Anong speed limit sa C5? 60. Pero guilty ako dyan kasi nilalampasan ko yung speed limit sa EDSA at saka sa C5. Ano ang speed limit sa Marilaki? Yung buong Marilaki, 50. Now, let's take a look at lean angles. Yan, yung mga paghiga-higa, mga banking. Well, wala naman talagang sinet na limit sa lean angle sa cornering. Pero 'di ba? Sasabihin mo, wala namang limit sa cornering yung mga lean angle saka yung banking. So magba-banking ako ng lawit hanggang kaluluwa ko, 'di ba? Pero hindi, 'di ba? Aaralin natin 'yan. Pag pinag-usapan ng lean angle, may relasyon 'yan sa speed. Yan, 'di ba? Ang lean angle may relasyon 'yan sa kurbada, sa radius of the corner. So pag inisip mo, pag inaral mo lahat 'yan, pag ni-research mo, matututunan mo na hindi mo naman talaga kailangang mag-lean too far or too deep in a corner kung ikaw ay sumusunod sa speed limit. Okay. Okay, iba naman example. Halimbawa, ito, yung mga road markings na yan. Diba? Kahit mga fixer at saka mga kurakot sa LTO, alam ang ibig sabihin yan. So, paano pa kaya tayo na matitino tayo, diba? At may pinag-aralan tayo. Meron tayong good manners and right conduct. At ang favorite subject natin ng elementary ay religion at saka recess. So dapat alam natin, di ba? Yun yung limits of the road. Yung mga road signs na yan, yun yung limits of the road. Kung sasabihin natin, ride within my limits, ako, ang limits ko, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng double solid yellow lines. Basta ang alam ko, banking lang ka banking ng top speed, big bike bro Big bike kasi ako bro Yun ang limit niya nung kamoteng big bike rider, 'di ba? Pero ang limits ng daan, yan. Susunod tayo sa road markings. Kaya dapat dyan, ang better advice is ride within the limits of the road. Halimbawa, isa pa, yung lane splitting tsaka lane filtering. May pagkakaiba yan. Nagawan ko na ng napakaraming videos yan. Wala namang nanonood. Kaya walang nakakaalam kung anong pagkakaiba ng splitting tsaka ng filtering. Pero ang isa pa, merong proper way of filtering and splitting. Yun yung riding limits natin. Yun yung limits of the road. Ano yung proper riding etiquette? Kahit na tayo ay nag-splitting at nag-filtering. Ang iba sasabihin, nako, ang dedemonyo ng mga riders, puro singit. Pero hindi nila naiintindihan, merong proper way of splitting and filtering. Ayan. Yun namang si rider, singit, tinatahi ang daan. Ayan, tinatahi. Sigsag. Akala mo naglalaro ng Snake sa Nokia 3210. Ayan, hindi naman niya alam na may proper way of splitting and filtering. Ang mangyayari ganito, yung rider na walang alam, tapos yung driver na wala ding alam, pag nagtagpo yan sa daan, road rage siya. Noy, tangina ka, singit. Oy, okay lang to. Kasi naka-big bike ako bro Naka-big bike kasi ako bro Yan, di mag-aaway yun. Patayan yun, barilan yun. Tapos social media. Tapos pag nagkaulihan, sorry po. Yan ngayon ang malungkot na kalagayan ng ating lipunan. Anyway, so ride within the limits of the road. Kung ano yung itinakdang limits na base sa batas, yun yung sundin natin. Okay, isingit na natin dito kasi alam ko merong matalino dyan magsasabi, ang batas naman, butas naman yan Maki, baka! Okay, sige, fine. Naiintindihan ko yan. Kung kilala mo kung sino ako, alam mong naiintindihan ko yan. So ngayon, ang batas ay butas. Ang nagpapatupad ng batas
ay balasubas. Ang gumagawa ng batas, wala na akong maisip na word na nag-end sa S. Ang utak ay yamas. Yan, okay? So talagang ang lipunan natin ay wala na akong maisip na magra-rhyme. Puro kabulukan. Okay, di ba? Yung gumawa ng batas, walang alam sa batas. Yung nagpapatupad ng batas, hindi naman pinapatupad ng ayos ang batas. Yung batas na ginawa mismo ay hindi base sa research. So talagang magulo talaga ang lipunan natin. Tapos itong mga tayo, yung mga susunod dapat sa batas, sabihin natin, ba't ako susunod dyan? Ay wala namang kagaling-galing yan. Ayan, patay. Kagulo na ang ating lipunan. Ayan, at ang ating mga anak ay lalaki sa mundong napakagulo. Papaanong gagawin natin? Alam nyo ba? Naipit na ako, na sandwich na ako sa gitna. Alam nyo ba na tayong mga riders, tayong mga commuters, tayong mga drivers, tayong mga mamamayan, tayo ay may kapangyarihan na mabago ang batas. Alam nyo ba yan? Ito, example. Pwede ako mag-submit ng proposal. Okay, ako as a constituent, yan, pwede ako mag-submit ng proposal sa aking representative. Sino yun? Yung congressman. Okay, pwede ako mag-submit ng proposal to the office of my district congressman. Papag-aralan nila yan. Popropose ko na sana congressman, congresswoman, congressperson, sana i-consider nyong baguhin tong batas na to. Ayan. Papag-aralan nila yan. Yun yung tungkulin nila. Big bike on my left na nakatiklop ang side mirror. Ayan, talagang kakamutihan. Okay. So ikaw na, mauna ka na. Nagpapaliwanag ako eh. Wait lang. Nawala sasabihin ko. Yung mga yung mga constituents, yung mga tao, yung mga mamamayan, pwede sila magsabit ng proposal as an individual or as a group. Aralin niya ng congressperson natin, congress representatives, tapos i-deliberate nila yan, at sila mismo pwede nilang i-convert yan into a proposal na maging batas. Tapos yan ang gagamitin nila, ipipresent nila yan sa House of Representatives, o sabihin ni congressperson, meron akong proposal from my constituents. Ang gusto nila, baguhin ang speed limit sa Skyway from 80 gawing 180. Ito yung mga advantages, ito yung mga benefits, ito yung rational, ito yung discussion, blah. Papag-aralan nila yan. Yun, di ba? Kahit yung congressperson, papag-aralan nila yan. O dapat ba nating i-endorse to or what? Yan. Ngayon, pag yun, umusad yun sa House of Representatives at maraming nakumbinsi at maraming naniwala at yun ay ni-ratify, o di yun magiging batas. Yun ay dahil merong individual or merong grupo ng mga tao na nagbigay ng proposal na yun. Pwede yun, pero kukonti nakakaalam nun. At mas kukonti ang gumagawa nun. Pero tayo mga mamamayan, pwede nating baguhin yung mga batas. Hindi man instantly na pwedeng nag-propose tayo, yun na yun. Pwede tayong mag-suggest ng mga amendments sa batas. Kasi nagrereklamo tayo, ayaw kong sumunod sa batas kasi butas-butas naman yung batas. O edi mag-suggest tayo, iayos natin. Ngayon, pag-aaralan yun, kung ginagawa nila ang trabaho nila sa Kongreso ng maayos, pag-aaralan yun at magiging batas yun, mababago yung batas, magiging mas maayos yung batas. Tapos ngayon, ipapatupad naman yan ng mga nagpapatupad ng batas. At kung gagawin nila yung trabaho nila ng maayos, mapapatupad nila ng maayos yung batas na yan, na naiayos na, naitama na. At kung susundin natin yung inayos na batas na ipinapatupad ng ayos, edi magiging maayos ang ating magiging maayos ang ating pag-ride and pag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. See? It's that simple. Bakit napunta doon ang usapan natin? Anyway, so, i-summarize lang natin to. Medyo mahaba-haba na rin.
at mukhang luluwag na tong skyway traffic, makakabuelo ako ng konti. So itama lang natin, hindi maganda yung advice na ride or drive within your limits. Kasi yung term na your limits very subjective yun, at pwede yung laruin ng mga piloso potasyo, na kamote, na mga tae sa daan. Mas maganda, the better advice is to ride within the limits of the road. Actually, pwede pa nating i-expound ang topic na yan, yung limits of the road, depending on the riding scenario. Pero sa ibang video na yon, tayo ay makikipag git-gitan muna ngayon sa skyway. I wish you all a good day, everyone. Thank you so much for watching. At sa lahat ng sumusuporta sa Man Cannot Ride, maraming salamat. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Wait lang. Come on. Come on pare, wag kang tutulog-tulog. Madadali ka ni Manang Bola. Bolang kristal, wag kang tutulog-tulog. Come on. There you go. Wey, Jimny. Wag ka munang sumingit. Ang ganda na ng buwelo. Let's go.